Magandang gabi po, Kuya Alex. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan Diego. Gusto ko lang po sana ikwento yung nangyari sa akin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagkaroon ako ng kasintahan na isang aswang. Bali, 2010 po ito nangyari. Nagtatrabaho po ako that time sa isang BPO company at panggabi po noon ang pasok ko. At pagka ganong oras ay talagang aantukin ka. Kaya ang ginagawa ko every time na nakakaramdam ako ng antok ay lagi akong pumupunta sa kantin para bumili ng kape. At doon ko po na-meet si Yana. Hindi niya po tunay na pangalan. Unang kita ko pa lamang po sa kanya ay talagang nagkagusto na ako. Maganda po siya, morena. So syempre dahil sa panahong iyon ay kakagaling ko pa lamang po sa breakup ay talagang natuon ang atensyon ko sa kanya. Dahil sa medyo mahiyain ako ay di ko agad natanong ang pangalan niya. Pagkabalik ko po sa cabin ay sinabi ko sa kasama ko yung about dun sa babae sa kantin. Hoy tol, mukhang in love ka dun ah. Pangaasar niya. Uy, hindi ah. Nakwento ko lang gawa ng ngayon ko lang siya nakita. Pagpapaliwanag ko naman. Sus, kilala na kita. Sabi pa nito. Pero kung interesado ka dun sa girl na yon, siya si Yana. Yung isa ata sa mga staff ng kantin, auntie niya. Yun ata yung kumuha sa kanya. Dagdag pa nito. Doon ko po nalaman na Yana pala ang pangalan niya. Magmula noon ay nakakailang kape ako kasi gusto ko talaga na makita si Yana. Ang napansin ko lamang po sa kanya ay sobrang tahimik niya. Di pala imik at parang mahiyain. Di rin po siya gaanong nakikipag-usap sa mga tao. Napaka-weird niyang tingnan pero binaliwala ko yon dahil sa nararamdaman ko para sa kanya. One time po maaga akong umuwi noon gawa nga ng sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Nagpaalam ako sa supervisor ko kung pwede ba akong umuwi ng maaga kasi hindi ko na talaga kaya pa. Ang sama po talaga ng pakiramdam ko. At agad din naman niya akong pinayagan kasi halata naman daw po na sobrang sama daw talaga ng pakiramdam ko kasi parang namumutla daw ako at ang init ko raw. At siya pang nagpayo sa akin na magpa-check up na raw ako. Habang nag-aantay ako ng masasakyan sa labas ay may napansin akong isang babae sa tabi ko. Hindi kalayuan sa akin. Medyo pamilyar siya pero dahil sa di ko nga gaanong maaninag mukha nito dahil sa medyo madilim doon sa parting yun. At isa pa ay nakatagilid ito sa akin. At patuloy ko lamang siyang pinagmamasdan until tumingin ito. Pagkatingin niya nabigla ako kasi siya na yon. Ako naman bigla akong nagulat kasi hindi ko akalain na makakasabay ko siya. Nilakasan ko na agad ang loob ko na kahit masama ang pakiramdam ko ay nilapitan ko pa rin siya para magpakilala. Di pa man ako nagsasalita nang may sabihin nito. Mukhang malala na yung pakiramdam mo ah, sabi nito. Sumagot naman ako na, paano mo nalaman? Alata kasi sa'yo na sobrang putla mo. Sagot naman nito sabay may kinuha siya na kung anong halamang gamot sa bag nito at binigay sa akin. Pagka-uwi mo sa bahay mo, pakuluan mo agad to. At yung tubig niya inumin mo kahit konti lang. Segundo lang gagaling ka na agad. Sabi nito sabay ngiti ng bahagya at saka sumakay ng tricycle nang may pumara. Ako naman nabigla kasi hindi ko akalain na sobra siyang mag-aalala sa akin. Pero sobra din akong kinilig. Habang pauwi nga ako hindi ko maiwasan ng mapangiti. Lalo na pag naalala ko yung kanina. At pagka tinitingnan ko yung halamang dahon na binigay niya, pagka-uwi ko ay agad kong sinunod yung sinabi ni Yana. Kakaiba po Kuya Alex. Himala na bigla pong gumaling yung pakiramdam ko. As in, segundo lang. After kong uminom, ay bigla agad gumaan ang pakiramdam ko. Sabi ko, grabe, mas effective pa ata to kaysa sa mga medicine na nabibili sa mga butika. And the next day po ay nagpasalamat ako kay Yana. Talagang pinuntahan ko pa siya sa kantin. And then inaya ko siya na kung maaari ba kaming lumabas. Libre ko, bilang pasasalamat na rin doon sa gamot na binigay mo. Ayos lang yon, kahit wag na. Ang matipid niyang sagot. Pero syempre pinilit ko po siya hanggang sa maging ang tita niya ay pasimple siyang binubulungan na pumayag na raw ako. Kaya ayon wala na rin siyang nagawa kundi ang pumayag. Sobra naman akong natuwa. Doon po nagsimula yung pagkakaibigan namin. Paunti-unti ay naging komportable na ito sa akin hanggang sa niligawan ko na po siya. Hindi naman niya ako binigo dahil makalipas ang isang buwan ay sinagot na niya ako.
Sobrang tuwa ko noon at pinangako ko sa kanya na hindi ko siya lolokohin. Ayokong gawin sa kanya ang ginawa sa akin ng ex ko. Magmula nang naging kami ay siya na lagi ang nagdadala ng kape sa cabin ko. Ang mga katrabaho ko naman ay pasimple na kinikilig tapos kinakantsawan kami. Sabi pa, ang swerte ko daw kasi maalaga si Yana. One time po nung nagkasakit ako ay siya ang nag-alaga sa akin. Binantayan niya ako ng 24 oras. Makalipas ang ilang mga buwan, may gusto akong malaman sa side ni Yana pero ayaw niyang sabihin. At kapag nagtatanong ako sa kanya about sa family niya, ay lagi lamang itong sinasabi ay nasa probinsya. Sabi ko kung pwede ko ba silang makilala. Nagaya pa ako noon na magbakasyon kami sa province niya para lang makilala ko family niya pero ayaw niya. At lagi niyang nirarason na may work siya. Nagpresenta naman po ako noon na kahit bayaran ko na lang yung araw na hindi siya makakapasok, baka sakaling pumayag siya pero ayaw niya po talaga. Ilang araw pong lumipas, bigla na naman po sumama ang pakiramdam ko. This time, mas malala na po. Nagsusuka po ako ng dugo at sobrang sakit ng katawan ko at ulo na parang binibiyak. Nagpa-check up ako noon sa doktor pero ayon sa kanila ay maayos daw naman po ang lagay ko. Wala daw silang nakikitang sakit ko. Kaya pinayuhan nila ako baka stress lang ako sa trabaho at mas mabuti daw na magpahinga ako ng ilang araw. So kaya po nag-leave po muna ako ng work at pumayag naman sila kasi nakita din naman po nila yung lagay ko, lalo na yung supervisor namin. That time po kasi ay hindi na sakit ng katawan at ulo yung nararamdaman ko, kundi nagkaroon na rin po ng mga pasa at paso sa iba't ibang parte ng katawan ko. Nakakapagtaka po kasi hindi ko talaga alam kung paano ako nagkaroon ng mga ganun. Nakwento ko po sa supervisor namin yung sinabi ng doktor. Then sabi niya, tingin ko, hindi doktor kailangan mo, kundi albularyo. Mukhang kinukulam ka, Jeko. Naging palaisipan po sa akin yung sinabi ng supervisor namin. Sabi ko, sino naman kukulam sa akin? Wala naman akong natatandaan na nakaaway ko. Nung malaman po ni Yana yung lagay ko, ay iyak ito ng iyak. Sobra itong nag-aalala sa akin. Kaya naman araw-araw ay nasa bahay po ito para alagaan ako. Halos siya na nga po yung naging sandalan ko noon. Nasa ibang bansa po kasi ang mga magulang ko at ako lang yung naiwan sa Pilipinas. Kaya si Yana lamang po yung nag-aalaga sa akin. Nakwento ko po sa kanya yung about sa sinabi ng bisor namin na baka nakulam ako. Nung banggitin ko yun ay bakat sa mukha nito ang pagkabigla. Ayos ka lang ba, Yana? Ang tanong ko sa kanya. Ayos lang. Nabigla lang ako kasi napakabait mo at sino naman ang kukulam sa'yo. Wala ka namang kaaway. Sagot naman niya. Di ko nga rin maintindihan eh. Bakit nangyayari sa akin to? Pero huwag ka mag-alala, Yana. Kagaling din ako. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Sabi ko at agad niya akong niyakap. Naramdaman ko nung time na yon na hindi ako nag-iisa. Lumipas po ang mga araw ay mas lalo pong lumala ang kalagayan ko. Nagkasugat-sugat na rin po yung katawan ko. Ilang araw na lang, anniversary na po namin pero ito, nakalatay ako at lumalaban sa karamdamang hindi maipaliwanag ng siyensya. Bumagsak na rin po ang pangangatawan ko noon dahil nga sa nawawalan din ako ng ganang kumain. At pag pinipilit ko naman ay sinusuka ko lang. Awang-awa sa akin si Yana at nakikita ko yun sa mga mukha niya. Humingi ito sa akin ng sorry dahil wala daw siyang magawa para gumaling ako. Sabi ko naman, wala kang kasalanan, kaya huwag kang humingi ng sorry. Siguro ito yung hatol sa akin ng may kapal, kaya wala na akong magagawa pa kundi tanggapin na lang ang magiging kapalaran ko. Basta Yana, tatandaan mo na mahal kita. Banggit ko sabay bigla po siyang umiyak ng umiyak. Hinabukasan po noon pagkagising ko ay wala si Yana sa tabi ko. Pinilit kong tumayo para hanapin siya pero wala. Hanggang sa may nakita kong isang papel sa may lamesa. Nakaredy na rin po doon yung breakfast. Nakasulat doon sa maliit na papel ang katagang, kailangan ko itong gawin para sa'yo. Mula ngayon hindi na ako magpapakita pa. Tapos na ang relasyon natin, Diego. Paalam sa'yo at salamat. Kaya Alex, gumuho ang mundo ko sa nabasa ko.
Di ko akalain na iiwan niya rin pala ako gaya ng ex ko. Dahil ba sa karamdaman ko kaya napagod na rin siya sa akin? Iyak ako ng iyak nun. Bumalik ako sa higaan para mahiga dahil parang matutumba na ako nun. Doon ko binuhos ang lahat. Umiyak lang po ako ng umiyak hanggang sa makatulog ako. May napanaginipan po ako noon. Nasa labas daw ako ng isang maliit na bahay. Di ako pamilyar sa bahay na yon. Maya-maya ay nakita ko si Yana na pumasok sa loob. Sinundan ko po siya at doon ay nakita ko na lumuhod ito sa isang hindi gaanong katandang babae. Umiiyak ito. Maya-maya ay tumingin sa akin yung babae at ang sama ng titik nito. Natakot ako noon kaya napaatras ako hanggang sa magising po ako. At pagkagising ko ay parang ang gaan ng pakiramdam ko. Wala na rin po ako nararamdamang sakit noon. Bumangon po ako at tumayo. Himala na hindi na ako nahihirapan. Pagkatingin ko sa salamin ay himalang wala na yung mga pasa, paso at mga sugat sa katawan ko. Nakakapagtaka na ganun kadaling gumaling ang mga yun. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa at agad po akong pumunta sa trabaho ko. Maging mga ka-workmate ko at ang supervisor namin ay nagulat na ang bilis ko daw gumaling na parang hindi ako nagkasakit. Kasi kahapon lang daw ay kakabisita lang nila sa akin, tas ang lala na raw sabay kinabukasan ay magaling na agad. Nagbiro pa yung bison namin na magsasama na nga raw sana siya ng albularyo kaso magaling na raw ako. Nagpasalamat lang po ako sa kanila sa dasal at nagpaalam na alis na kasi pupuntahan ko si Yana sa kantin. Doon sabi nila na wala na raw ang girlfriend ko doon, kaka-resign lang daw. Pumunta pa rin po ako para kumpirmahin kung totoo, pero tama sila. Wala na nga si Yana doon kahit yung tita niya ay wala na rin. Agad po akong pumunta sa inuupahan nila ng tita niya pero sabi ay nakaalis na raw. Nagtanong po ako kung nasabi ba if saan sila lumipat pero hindi raw. Bumalik po ako sa kantin at nagtanong-tanong sa mga staff pero maging sila ay wala ding alam. Di rin po nila alam kung saang probinsya sila Yana. Wala po kasing ibang sinabi ito sa akin basta ang sinasabi niya lamang ay sa bandang Visayas daw. Di ko naman siya pinilit noon kasi naiinis siya pag pinipilit ko siya. Nakabalik na po ako noon sa work at patuloy pa rin po yung paghahanap ko kay Yana. Iniisip ko noon na baka may ibang dahilan kung bakit siya biglang hindi na nagpakita kasama ng tita niya. Miss na miss ko na noon si Yana pero wala akong magawa kasi kahit anong gawin ko ay hindi ko siya mahanap. Ilang buwan po ang lumipas, paunti-unti ay nakakamubo na ako sa kanya, tsaka ko pa nalaman na ang dahilan ng lahat mula sa pagkakasakit ko at sa pag-iwan niya sa akin. Nag-aayos po ako noon ng mga gamit ko sa cabinet nang may nakita akong maliit na box. Unang kita ko pa lamang ay alam ko na agad na kaya na ito kasi naiwan niya to nung huling dalaw niya bago siya mawala. Binuksan ko yung box at nakita ko sa loob ang isang papel. Doon ay may nakasulat mula kay Yana. Ito po yung nilalaman. Diego, patawarin mo ko. Sana una pa lang hindi na naging tayo. Sana di mo ko nakilala. May mga bagay na di mo pa alam na itinago ko sa iyo ng matagal. Naalala mo ba nung makailang beses kang nagpumilit na makilala ang pamilya ko? Ang totoo niyan, ayoko na makilala mo sila. Diego, hindi mo pa lubusang kilala ang pagkatao ko at ng pamilya ko. Ang dahilan kung bakit kami nandito sa Maynila ng auntie ko ay para takasan ng lahi namin. Diego, mga aswang kami. Sobra akong nagulat sa nabasa ko na mga aswang daw po sila. Di ako makapaniwala, Kuya Alex. Sandali akong natahimik at napag-isip-isip kung totoo ba na aswang si Yana. Pero pinagpatuloy ko po ang pagbabasa sa sulat niya. Mga aswang kami pero iba kami sa mga kalahi namin. Gusto namin ni auntie na mamuhay ng normal gaya ng mga tao. Kaya palihim kaming tumakas sa lugar namin at pumunta ng Maynila na malayo sa kanila. Ang lugar namin natirahan ng mga kagaya naming aswang. Akala ko matatakasan na namin ang sumpa pero hindi. Hindi nila hinayaan na maging masaya ako at magmahal ng isang tao. Diego, isa rin sa dahilan kung bakit umalis ako sa amin ay dahil sa ayoko na makasal sa isang kagaya din naming aswang. Ayoko na maging kagaya namin ng mga magiging anak ko. Kaya tumakas ako. Diego, mahal na mahal kita at pinaramdam mo sa akin yung pagmamahal na hindi ko nakuha sa pamilya ko. Pero nalaman ng mga magulang ko at ng mga matatandang aswang sa amin
na may karelasyon akong normal na tao. Kaya naman nag-decide sila na kulamin ka. Bukod sa mga aswang sila ay magagaling din silang mga mangkukulam. Diego, una pa lang alam ko na ikaw ang ginagantihan nila dahil sa pagtataksil ko sa kanila. Ang tanging paraan lang para tigilan kanila ay ang bumalik kami sa amin at pumayag na maging asawa ng isang kagaya naming aswang. Diego, patawarin mo ko. Patawad. Hinihiling ko sa itaas na maging masaya ka. Mahal na mahal kita. Ito po ang kabuuan ng sulat ni Yana. Kuya Alex, imbis na matakot ay nakaramdam ako ng awa kay Yana. Sinakripisyo niya po ang sarili niya para sa akin. Bagamat nabigla ako sa buong katotohanan, pero di pa rin nawala sa akin yung isa pang katotohanan na si Yana ang nag-iisang babae sa buhay ko na minahal ako ng higit pa at pinaramdam sa akin na kahit anong hirap ang pagdaanan ko ay lagi siyang andyan at gagawin niya ang lahat para sa akin. Kahit ganun pa man po ay still nagpapasalamat pa rin ako na nakilala ko si Yana. Bagamat isa siyang aswang ay di nun maalis sa isipan ko na mahal ko pa rin siya. Hanggang ngayon ay wala na akong balita pa sa kanya. Di ko na rin nalaman pa kung saang probinsya yung tinutukoy niya na tirahan daw ng maraming mga kagaya nila. Pero kahit ganun ay nagpatuloy pa rin ako sa buhay ko at sa ngayon ay meron na po akong bagong kasintahan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. God bless po, Kuya Alex.